Hindi ko alam kung anong oras na noong maramdaman kong may tumatapik sa akin. Nestor, tara na. Masyado ka na nag-e-enjoy sa lakad nating to. Wika ng boses na tila may pagka-bitter ang tono ng sinasabi. Noong magmulat ako ng mga mata, ay nakita kong si Samantha pala yun. Samantha, ikaw pala. Anong oras na? 7:00 na. Tara na, umuwi na tayo. Wika niyang muli. Kaya tumayo na ako at pupungas-pungas na sumunod sa kanya papalabas ng kwarto. Pagkalabas ko ng bahay ay nakabukas na ang gate. Tapos naroon na siya sa sasakyan. Sabi niya, "Isara mo muna ang gate pagkalabas ng sasakyan bago ka sumakay." Wika niya, tapos pinaandar na ang sasakyan papalabas ng compound. Kaya agad na rin akong sumunod at hinila papasara ang magkabilang pisngi ng gate. Automatic naman iyon na maglalak kapag hinila papasara. Tsaka ako sumakay sa kotse. Sabi ko sa mahinang boses, "Ang mga pinsan mo nandun pa?" "Oo, tulog pa sila. Masyado raw pagod sa ginawa niyo." Wika niya na parang galit talaga sa akin. Sabi ko naman, Anong problema, Samantha? Bakit parang galit ka sa akin?" "Wala." "Ha? Wala eh. Wala sa pagkagising mo sa akin hanggang sa sinasabi mo ngayon eh parang galit ka pa rin." Hindi siya sumagot, tapos mahina siyang bumulong. "Mabuti pang mga pinsan kong inasikaso mo." Sabi ko naman, Alam ko na. Galit ka sa nangyari sa amin ng mga pinsan mo. Eh sila naman ang nagkusang pumunta sa kwartong tinutulugan ko. Kaya wala akong kasalanan ron." Sabi niya naman, "Bakit? Kung ako bang pumunta sa kwarto mo, pagbibigyan mo rin ako?" Saglit akong nag-isip. Dahil, oo nga, maganda siya o tamang sabihing mas maganda pa siya sa mga pinsan niya. Pero mag-aalangan ako dahil takot ako na malaman iyan ni Tito Robby. Pero naisip ko na kailangan ko lang din siguro magpakatotoo, kaya sinabi ko na lang, "Oo naman, bakit hindi? Hindi ako madamot na tao. Lalo at lalaki naman ako. Basta magsabi ka lang ng maayos, no? Hindi yung ganito na sinusumbatan mo ako sa pagiging madamot, samantalang hindi ka nga nanghihingi. Tsaka paano ko rin maiisip na gusto mo? Eh mula nung makilala mo ako eh, palagi ka nalang galit at masungit sa akin." Sabi niya naman sa mahinang boses, "Akala mo lang yun." Hindi na ako sumagot sa kanya dahil talagang ang hirap niyang intindihin. Kabaliktaran ang inasal niya sa totoo niyang iniisip at nararamdaman. Hindi na rin siya nagsalita pang muli sa biyahe namin hanggang sa makarating kami sa bahay. Pagkarating namin ay agad na akong nag-asikaso ng kusina dahil tulog pa noon si Erica at wala pa rin kaming almusal. Matapos kong magluto ay mabilis na akong kumain at pumasok sa kwarto. Umakyat rin kasi sa kwarto niya si Samantha, kaya hindi ko alam kung kakain ba siya o hindi. Pagkapasok ko sa aking kwarto ay agad akong natulog dahil kulang din talaga ako sa tulog. Idagdag pa na may kakaibang trabaho akong ginawa noong gabi na sadyang nagpakapagod sa akin. Nagising ako noong may magsalita sa may pintuan ng kwarto ko. Noong tingnan ko ay si Ate Erica iyon. Sabi niya, "Tara na Nestor, magtanghalian na tayo. Mabuti at nagluto ka na pala ng ulam at kanin bago ka matulog. Magsikain na tayo. Nagugutom na kami." Sabi ko naman, Oo, sige te." Wika ko tumayo na ako agad. Pagkarating ko sa dining table ay nakahain na pala sila.
May mga plato na rin kaya naupo na lang ako at nagsimula na kaming kumain. Pagkatapos kong kumain ay doon na muna ako tumambay sa may terrace sa labas habang may dalang basong may lamang ice cream. Pagkapasok ko ay naroon si Ate Erica sa sala. Ang daming nakalatag na mga bond paper at mga libro. Sabi ni Samantha, "Ate, magsisimba ako mamaya. Gusto mo bang sumama?" Sabi naman ni Ate Erica, "Naku, bunso, wag mo na muna akong istorbahin. Wala pa ako sa kalahati ng thesis ko. Kaya kung gusto mo magsimba sinestor ang dalin mo. At kung maaari ay umalis na kayo ng maaga. Hindi ako makapag-focus kapag may ibang tao akong nakikita." Sabi naman ni Samantha, "Tara pala Kuya Nestor, magbihis ka na. Maglalakad-lakad na lang muna tayo sa mall. Tapos tsaka na tayo magpunta sa simbahan kapag alas 5 na." Sabi ko naman, Teka lang, maliligo muna ako. "Okay, sige. Maliligo rin naman ako." Sagot niya pa tapos umakyat na. Noong pareho na nga kaming nakaredy ay umalis na kami ng bahay. Dala ulit namin ang kotse at si Samantha ang nagdadrive. Habang bumabiyahe ay napansin kong nalampasan na namin ang simbahan kung saan sila madalas magsimba. Naisip ko na, Oo nga pala, mamayang alas 5 pa kami magsisimba. tapos noong naroon na kami malapit sa isang mall, nilampasan lang din namin iyon. Kaya sabi ko, Samantha, lampasan na natin ang mall. Akala ko ba sa mall tayo papasyal? sabi niya naman, "Hindi na, nagbago na yung isip ko. Diba sabi mo kaninang umaga na hindi ka naman tatanggi kung nag-aya rin ako sa'yo kagabi? E di subukan natin ngayon kung tatanggihan mo ako." Wika niya. Sabi ko naman, Seryoso ka ba dyan? hindi na siya nagsalita at nagtuloy lang sa pagmamaneho hanggang sa makarating kami sa isang pribadong gusali na kulay dilaw at pula. Nakasunod lang ako sa kanya. Siya na rin ang nagbayad. Pagkarating namin sa kwarto ay sabi ko, Sam, sigurado ka ba talaga sa gusto mo? Wala nang bawian to ah. "Oo, sigurado ako." Sagot niya pa. Kaya wala na akong ibang nagawa kundi ang pagbigyan siya sa kanyang nais. Hindi naging madali para sa amin pareho ang trabahong iyon. Lalo at iyon din pala ang unang pagkakataon na gagawin niya ang bagay na yun. Kaya nagtagal kami ng 3 oras sa lugar na yun. Noong medyo nakarecover na siya ay sabi ko, Tara na Sam, kailangan na nating umuwi. Ito na yung oras ng labasan ng simbahan. Baka magtaka si ate mo kapag mas late pa tayong nakauwi. Sabi niya naman, "Oo, sige na, umuwi na tayo." Wika niya tapos inalalayan ko na siya hanggang sa makarating kami sa sasakyan. Ano Sam, makakapag-drive ka ba? "Oo, kaya ko naman. Pero dahan-dahan lang siguro dahil masakit eh. Baka mapatapak ako ng malakas ng gas. Madisgrasya pa tayo." Okay, sige, bagalan mo na lang. Sagot ko pa tapos bumiyahe na kami. Habang nasa biyahe ay nakita kong napapapikit siya paminsan-minsan na tila may iniindang sakit. Ayos ka lang ba Sam? "Oo, Kuya Nestor, ayos lang ako. Makirot lang talaga at masakit." Sam, sorry ah. Maiksing wika ko pa. Sabi niya naman, "Wala ka dapat ipag-sorry kuya. Ako nga nagdala sa'yo sa lugar na yun at ako rin naman ang humiling." Bakit ka nga ba humiling? Tanong ko pa. Hindi siya agad sumagot. Huminga muna siya ng malalim at tila pinag-iisipang mabuti ang kanyang sariling dahilan. Sabi niya, "Naiingit ako sa mga pinsan ko eh. Kakaiba kasi ang kwento nila tungkol sa'yo. Tuwang-tuwa sila na parang naka-jackpot ng kayamanan.
gustong-gusto ka nilang kunin sa amin. Kapag nakausap raw nila si Papa ay pakikiusapan nila na doon ka na lang sa kanila magtrabaho bilang boy. Kaya nag-aalala ako na mawawala ka sa amin. Sino na ang magluluto sa amin ng masasarap na pagkain? Oo, madaling maghanap ng boy helper sa kung saan-saan dahil wala namang educational requirements sa ganun trabaho. Pero maswerte talaga kami sa'yo dahil mabait ka at may tunay na pagmamalasakit sa pamilya namin. Dahil best friend si Papa ko ng Papa mo. Tsaka mahirap makahanap ng lalaking magaling magluto sa panahon ngayon. Idagdag pa na masyado talaga akong naamay sa kwento ng dalawa kong pinsan. Pakiramdam ko meron akong mahalagang bagay na hindi ko pinapahalagahan at mas na-appreciate pa ng ibang tao. Kaya nag-decide na ako na subukan ka kung talaga bang worth it na ipaglaban ka kay Papa, na wag ibigay sa mga pinsan ko. Sabi ko naman, Ngayong nasubukan mo na, anong masasabi mo? sabi niya naman, wag mo nang alamin, sa akin na lang yon. Tapos ngumiti ng pasarcastic pero mahalata pa rin ang sakit na iniindam. Tapos, tumingin na sa harapan dahil nag-go na ang stoplight. Pagkarating sa bahay ay naroon lang din si Ate Erica sa salam. Mas makalat patuloy ang itsura ng sala dahil napakarami niyang nakakalat na mga papel. Pagkapasok nga lang namin ay agad na siyang nagsalita. Magsitago na muna kayo sa kwarto niyo ah. Ayoko nang storbo sa ginagawa ko. Matatapos na ako nito ng mga 8:00. Sana nagtagal pa kayo sa labas para hindi ko kayo nakikita rito. Sabi naman ni Samantha. Sige, sa kwarto na lang muna ako ate. Sabi ko naman. Ako naman, dun lang muna sa likuran. Mag-workout ako. Hindi naman sumagot si Ate Erica at patuloy lang sa kanyang ginagawa. Pasado 7:00 ay nakita ko siyang pumunta sa kusina. Sabi niya pa, Nestor, kumain na lang kayo ni Samantha mamaya. Mauuna na akong kumain. Kailangan ko nang matulog eh. Gigising pa ako ng madaling araw para i-proofread ang mga ginawa ko. Okay, Ate Erica. Sagot ko pa. At noong makatapos na siyang kumain, ay agad nang umakyat sa kwarto niya para matulog. Ni hindi na nga nagugas ng pinagkainan. Pagkapunta ko sa kusina ay kaunti na lang ang kanin. Kaya nagsaing na muna ako at nagpainit ng ulam namin. Noong maluto na ang sinaing ay umakyat na ako at dumaretso sa kwarto ni Samantha. Kumatok ako ng marahan sabay pihit ng siraduram. Nakita ko siyang nakabalot ng kumot ang buong katawan hanggang sa ulo. Kaya tumuloy na ako sa pagpasok hanggang sa loob. Tinapi ko siya sa balikat sabay sabing, Sam, ayos ka lang ba? Nakapagsahing na ako, tara magkapunan na tayo. Ilang saglit pa bago siya gumalaw. Tapos sabi niya, ikaw na lang ang kumain Kuya Nestor, busog pa naman ako. Tsaka mukhang hindi ko na kakayanin na maglakad pababa. Bukas na lang ako babawi ng kain. Okay, sige, pero kung maisipan mong kumain mamayang madaling araw, ay bumaba ka na lang. Madali naman magpainit ng kanin eh. Marami rin naman tayong ulam. Okay, Kuya Nestor. Salamat ah. Wika niya tapos muli nang nagkumot. Kaya bumaba na lang din ako para kumain mag-isa. Medyo matagal akong nakatulog dahil naglinis pa ako ng kalat sa salam. Dahil iniwan lang din talaga ni Ate Erica ang mga kalat niya roon. Noong pumasok ako sa kwarto ay 11:00 na pasado. Kumain din muna ako ng ice cream habang nakatambay sa may terrace sa labas ng bahay. Napakasarap kasi talagang tumambay roon, lalo at tahimik lang ang lugar nila. Pagkahiga ko ay isip ko ang nangyari sa amin ni Samantha. Sana lang walang makakaalam noon, lalo na sila Tito Robbie at Tita Divina. Matatawag talaga akong traidor dahil trabaho kong bantayan ang mga anak nila.
Tapos ako patuloy ang nakadisgrasya sa kanilang pinakamamahal na bunsong anak. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako ng mahimbing habang nag-iisip. Hanggang sa maramdaman kong may tumatapik sa akin. Si Ate Erica iyon. Sabi niya, "Nestor, alis na ako ha. Asikasuhin mo na lang si Samantha. Hindi raw siya papasok dahil masama ang pakiramdam niya." Sabi ko naman, Paano ang almusal mo? Hindi pa ako makakapagluto ate." Nag-almusal na ako. Ipinainit ko na lang ang kanin pati ang minudo. May baon na rin ako. Kaya baka gabi o hapon na ako makauwi ha. Okay po Ate Erica. Wika ko tapos hindi pa ako kaagad bumangon. Narinig kong sumara ang gate tapos umalis na ang sasakyan. Mahapdi pa talaga ang mata ko pero pinilit ko na lang ang sarili ko na bumangon at pinuntahan si Samantha sa kwarto niya. Hindi na ako kumatok pa. Diretso na akong nagbukas ng pinto. Naabutan ko siyang nakakumot pa rin. Hinawakan ko siya sa balikat at pisngi. Sabi ko pa, "Ala, Sam, ang taas pa rin ng lagnat mo. Nasaan ang thermometer nyo?" "Naroon kuya sa medicine kit sa ibabaw ng rep." Okay, sige, kukunin ko na lang. Pagkakuha noon ay kumuha na rin ako ng BioFlu para mapainom ko na siya agad ng gamot. Pagkakuha ko ng temperatura niya ay 39.8 iyon. Masyadong mataas. Sam, uminom ka na muna ng gamot. Tapos ikukuha kita ng pagkain sa baba. Bumangon naman siya kaunti noong alalayan ko siya sa likod. At matapos niyang mainom ang gamot ay sabi niya, "Kuya Nestor, ayoko ng kanin at ulam." Sabi ko naman, Edi sige, pagluluto na lang kita ng lugaw. Yung oras kaldo para may lasa naman. Tumango siya tapos muli nang nagkumot dahil giniginaw raw siya. Habang nakasalang ang niluluto ko sa kalan, ay saglit muna akong umakyat sa kwarto niya at pinunasan siya ng basang towel sa katawan. Hindi pwedeng tumaas pa sa 40 degrees Celsius ang temperatura niya dahil delikado na iyon. Kaya kailangan nang mapababa agad. Habang pinupunasan ko siya ay nakapikit lang siya. Hindi rin ako nahihiya na punasan siya ng basang towel kahit pa sa loob ng damit niya dahil nakita ko na lahat ng iyon. Kaya maging siya ay wala na rin pakialam kung nasa ang bahagi na ako nagpupunas. Noong matapos ay binihisan ko siya ng white t-shirt pero iyong cotton at manipis na talaga dahil sa kalumaan para presko. Pinatay ko ang aircon pero nagbukas naman ako ng bintana at sinabi sa kanya na wag na siyang magkumot para makasingaw ang init sa kanyang katawan. Pagkatapos ko siyang bihisan ay agad na akong bumaba. Matapos kong mahalo ang niluluto kong aras kaldo na lugaw, ay nagring naman ang telepono. Kaya dali-dali akong lumapit sa kinaroroonan ng telepono at sinagot iyon. Hello, De Guzman Residence. Sagot ko pa. Tapos sabi sa kabilang linya, Oh, Nestor, ako to si Tito Robby mo. Tinawagan ko kasi si Erica. Ang sabi niya, hindi raw nakasabay sa kanya sa pagpasok si Samantha dahil nilalagnat raw. Ano bang nangyari ron? Bakit nilalagnat? Tanong ni Tito na nagpakaba sa akin. Kaya dali-dali akong nagtahi ng kwento na maaaring kapanipaniwala. Tito, kasi po nagsimba siya kahapon. Sinamahan ko naman po. Kaso pagkalabas namin ng simbahan ay umambon. Medyo malayo ang pinagparkingan namin ng sasakyan kaya naambonan rin po siya. Wala rin po kasi kaming dalang payong kaya siguro siya nilagnat. Ganun ba? O sige pala, pakiasikaso na lang ha. Ano nang ginagawa mo kay Nestor? Eto po dito, nagluluto po ng aros kaldong lugaw para ito ang ipapakain ko kay Samantha. Ayaw niya raw po ng kanin at ulam eh. Napainom ko na rin naman po siya ng gamot na BioFlu. Mamayang 12:00 na po ng tanghali ang next dahil kaiinom niya lang din po kaninang 6 a.m. Sabi naman ni Tito, Maraming salamat Nestor ha. Hindi na yan kasama sa trabaho mo pero nagagawa mo ng maayos.
Hayaan mo, may package akong ipapadala dyan sa inyo. Narito nga ako ngayon sa courier para ipadalang package. May padala ako sa'yo na 3 maong na pantalon, 3 polo shirt at 2 polo. Sinamahan ko na rin ng brief at medyas. Maraming salamat po, Tito. Sige po, kailangan ko na pong bumalik sa kusina dahil baka umaapaw na po yung lugaw na nakasalang pa roon. Okay, sige Nestor. Salamat ulit sa'yo ha. Ingat kayo dyan. Wika ni Tito Robby, tapos ibinaba na sa kabilang linya. Tapos dali-dali na akong nagpunta sa kusina. Noong nakaluto na ako ay nagsandok na ako noong lugaw na arroz caldo, tapos itinutok ko sa electric fan habang hinahalo para mabilis lumamig. Kailangan kasi pagkaakyat ay makain na iyon agad ni Samantha, lalo at pinainom ko siya ng gamot nang wala pang laman ang sikmura. Pagkadala ko noong lugaw ay sarap na sarap naman si Samantha. Naubos niya nga ang laman noong isang medium size na mangkok. Noong matapos siyang makakain ay sabi niya, "Kuya Nestor, salamat ah." Tumungo lang ako tapos muli na akong bumaba para ibaba ang pinagkainan niya. Kumain na rin muna ako. Pagkabalik ko sa kwarto niya ay nakatulog na siya. Kaya naman, kinuha ko yung isang foam sa double deck at inilagay sa sahig sa loob ng kwarto niya at natulog na rin muli. Naramdaman ko na lang na may bumato ng unan sa akin. Noong una ay akala ko sa panaginip lang. Noong maulit ay doon na ako tuluyang nagising. Sabi niya pa, "Uy, Kuya Nestor, anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Nagugutom na ako. Hindi pa ba ako iinom ulit ng gamot?" Sabi ko naman, Akala ko naman kung ano nang nangyari sa'yo. Narito ako kasi utos ni Papa mo. Tumawag siya kanina at ang sabi bantayan daw kita rito at i-monitor ang oras ng pag-inom mo ng gamot. Tsaka hindi ka pa iinom ng gamot. 6 a.m. ka uminom kanina, kaya 12 p.m. pang next mo. pasado na 11:00 oh. Pakainin mo na lang ako para makainom na rin ako agad ng gamot pagkatapos kumain. Sabi ko naman, Sige, bababa lang ako pero arroz caldo lang ulit yung kakainin mo para hindi ka mahirapan na matunawan dahil malambot yun. wika ko at agad na bumaba. Medyo mainit na rin ang ulo ko noon dahil nasa kalaliman ako ng tulog tapos may mambabato ng unan. At kung magsalita ay parang nagbibintang na hindi maganda. Matapos kong makakuha ng pagkain niya at mapakain siya, ay doon na muna ako humiga sa kama sa kwarto ko. Inilapag ko naman ang tubig at gamot sa may table niya at sinabi kong inumin niya na iyon pagsapit ng 12:00 ng tanghali. Bandang mga 1:30 p.m. ay narinig kong may nag-doorbell. Kaya nagising na ako sa aking pagkakaidlip. Bala ko kasi sana na matulog hanggang hapon. Kaso may nag-doorbell kaya hindi pwedeng hayaan ko lang. Pagkarating ko sa gate ay si Lorraine iyon, ang pinsan nila Samantha. "Hi Nestor, how are you?" Ito, ayos naman. Bakit ka narito? "Dadalawin ko lang si Cousin Samantha. Balita ko, may sakit daw siya. Nakasalubong kasi namin si Ate Erica kanina eh. Sabi niya na hindi raw pumasok si Samantha. Anong sakit niya?" Lagnat. Kasi naulanan siya kahapon. Ganun ba? Ito pala cake ko. Pasalubong ko sa kanya. Pakilagay na lang muna sa ref ha. Dadaretso na ako sa kwarto niya. Okay, sige. Sagot ko pa tapos inilagay ko muna ang cake sa ref. After nga noon ay pumunta na rin ako sa kwarto ni Samantha. Nag-usap sila tungkol sa mga ginawa sa school. Tapos sabi ni Lorraine, "Cousin, may pagkain ba kayo rito? Nagugutom na ako eh. Hindi pa ako nag-lunch. After class kasi nagpunta na ako ng library. Nagpa-photocopy ako ng lessons para bukas. Tsaka ako nag-taxi papunta rito." Sabi naman ni Samantha, "Oo, siguradong may pagkain kami dyan.
Magmula nang nagtrabaho sa amin si Kuya Nestor ay hindi na kami naubusan ng masasarap na ulam. Masipag kasi siyang magluto eh. Really, Nestor? Pakain naman oh. Oh, sige, tara sa baba. Sige pala Kasin, kakain na ako dito ah. Then uwi na rin ako agad. Siya nga pala, may dala akong cake para sa'yo ah. Kainin mo na lang kapag trip mo na. Kaso may ubo ka pala. Matamis yun. Tsaka ka na kumain nun kapag magaling ka na talaga. Oo, sige. Thanks sa pasalubong ah. Sagot pa ni Samantha tapos bumaba na kami ni Lorraine. Pagkarating sa kusina ay pinaghain ko na rin siya ng pagkain. Agad rin naman siyang kumain pero kaunti lang. Half rice lang yata at kaunting ulam. Tapos sabi niya, Nestor, pahingi naman ng maliit na slice na cake na dala ko para naman may dessert ako. Oh, sige. Sagot ko pa tapos ikinuha ko na nga siya. Dinala niya ang platito sa sala at doon kumain. Nakatulala lang siya habang tahimik na kumakain. Matapos siyang kumain ay sabi niya, Nestor, actually 2 bagay ang sadya ko rito. First ay madalaw si Kasin at makamusta ang kalagayan niya. Then second ay ikaw. Ayos lang ba? Baka makahiling ulit ako ng saglit mong attention? Sabi ko naman, Ngayon na. Oo, ngayon na sana. Para makauwi na rin ako agad at dire-diretso ng pagpapahinga ko. Sige na please. Uwi ka niya na nakapapipis. Sabi ko na lang. Okay, sige, pero short version lang muna. Puyat ako at magang gumising para mag-asikaso kay Samantha. Yeah, short version is fine with me. Tara, gusto ko dun sa kwarto nila Tita Divina dahil mas malapad ang kama nila roon. Sabi ko naman. Naku, delikado yung gusto mo. Baka madumihan ng sapin ng kama at makita nila. Ano ka ba? E di laban mo agad. Don't worry, magbabayad rin ako ng extra para sa service fee na paglilinis ng kwarto nila tita. Kaya huwag ka nang matakot, let's go na. Wika niya, sabay hila sa kamay ko, kaya naman umakyat na nga kami sa second floor at doon nagtrabaho sa mismong master's bedroom. Noong makatapos ay agad na rin siyang umalis pero nag-iwan siya ng 5,000 pesos sa akin bilang service fee ko raw. Noong mahihatid ko na siya sa labas ng gate ay agad na akong bumalik sa kwarto nila Tita Divina. Nagtanggal ako ng mga sapin ng kama at mga unan. Pati kumot ay kinuha ko na rin at pinalitan ng bago. Tsaka ko dinala sa baba ang mga inalis ko at pinasok sa automatic washing machine para wala nang magiging ebidensya. Nakahinga ako ng malalim noong nakatapos na ako maglinis dahil kinakabahan talaga ako na baka may makahuli sa ginawa namin sa master's bedroom. Noong makatapos ay muli na akong bumalik sa kwarto ko at natulog. Ayun my loves, awat muna tayo ulit ha. Pero huwag kayong bibitaw, mahaba pa ang kwentong to. Samahan niyo ako sa karugtong nito. Sisiguraduhin kong maisusunod natin sa hindi katagalan ng karugtong. Salamat sa pakikinig my loves ha. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindot na dahil marami pa akong kwentong i-upload dito. Na-check na magugustuhan mo. Salamat sa pakikinig my love.